Kasama sa Group D ang ating pambansang koponan na Gilas Pilipinas, together with Iraq, New Zealand at Chinese Taipei. And the best thing to happen at dapat nating ma-achieve ay mag-top sa ating grupo, or meaning to say ay wala tayo dapat talo. Kung titignan ng ating mga kasama, New Zealand would be the toughest one, pero ang pinaka-importanting game ay against Chinese Taipei. Yes, nakita na natin kung anong improvement ng team nila ngayon na nagdulot ang kanilang panalo kontra sa atin noong last window. Kaya preliminary round pa lang ay mabigat na ang tapatan. And sa mga susunod na rounds ay mas bibigat pa ang ating haharapin dahil pagaling ng pagaling ang mga teams hanggang sa finals. At nang dahil dito ay merong advice ang international coach, Ateneo mentor na may malawak na experience pagdating sa coaching, lalo na sa FIBA, at ito ay si Coach Stab Baldwin. Ayon kay Coach, ay may mga teams na dapat di baliwalain ang ating pambansang koponan. Ang unang team na nakalimutan na raw sa ating isipan kind of slipped from our consciousness ng mga ilang taon na. Watch out for China. Ayon kay Coach ay dapat paghandaan ng team na ito. Isang halimbawa tayo ang kanilang performance kontra sa Japan na kung saan ay kanilang tinambakan sa score na 100-58. Kahit ang kanilang nakalaban na hindi Team A ng Japan, sa resulta pa lang, still at full force itong China kahit walang naturalize. And sa mga bali-balita ay posibleng magkaroon ng bagong naturalize itong China na magpapalakas sa team. Pinandera ng China ang kanilang mga youngsters katulad ng 6'9" forward na si Fan Vozeng na dating naglaro sa NBA G League at ang kanilang pinakabatang 7'1" player na si Hansen Yang. Masasamahan pa ng dalawang 6'11" si Jiao Qi at Hu Jin-kyu. Kaya tama si Coach Stab na dapat tayo maging aware sa team na yan. And the next team ay ang Japan, because Japan is now a real force. Kung i-consider daw na wala ang Australia at New Zealand sa FIBA Asia, Japan is a top-ranking team. Malaki na ang pinagbago ng koponang ito, lalo na kung Team A ang kanilang gamitin. May Watanabe Kawamura, Yudai Baba, lalo na kung bumalik pa itong si Hachimura na may tampo sa Japan Basketball Association. And still a team to beat at dapat paghandaan ng Gilas sa potensyal na paghaharap muli ng dalawang koponan na kung saan ay nanalo ang Japan nung huling tapatan. At ang ikatlong team na binabanggit ni Coach Stab Baldwin ay ang Lebanon. They're in a golden age right now with their team. They're very, very strong. Ayon kay Coach ay nasa golden age ngayon ang team na ito. Sadyang napakalakas. May magandang finish noong nakaraang FIBA World Cup at sa nakaraang FIBA OQT. Pinalakas ang Lebanon ng kanilang huling naturalized na si Omari Spellman. Sa mga new gen players ay nandiyan si Joseph Kayat, isa ring malaking forward na naglalaro sa USNCAA. So yan ang tatlong team na nabanggit ni Coach Stab Baldwin na dapat pagandaan ng Gilas bukod sa Australia at New Zealand. Dagdag ni Coach ay malalakas na raw ang team ngayon sa Asia at may isang bagay na magdadala sa atin sa podium finish. Ito ay ang magandang preparasyon.